Nagbigay po ng update ang mga matataas na opisyal ng Pilipinas na nasa Prague kaugnay na misyon nilang pauwiin dito sa bansa si dating Congressman Zaldico. At saksi live, si Maris Umali. Maris? Pia, katatapos-tapos nga lamang ng press conference na isinagawa ni Justice Secretary Frederick Vida kasama itong si Chief Counsel o State Counsel Dennis Chan dito sa Prague, Czech Republic at bahagi sila ng high-level coordinating team ng Pilipinas na ipinadala dito sa Czech Republic para personal na tutukan na mapabalik si Zaldico, ang puganteng si Zaldico sa ating bansa. Ang layo ng kanilang pagpunta rito, alamin at i-validate at i-verify lahat ng dumating na impormasyon sa ating pamahalaan na nasa kustudiya ng Czech authorities si Zaldico, kailan at paano maiuuwi si Zaldico sa bansa at paano raw mapapaliit ang mundo niko dito sa Europa. Gayong borderless kasi at very porous yung mga borders dito sa Europa. Ito raw ang marching orders sa kanila ni Pangulong Bongbong Marcos. So the priority is very high. Dapat mapanagot ang dapat mapanagot. At ito ay alinsunod din sa o pagkilala rin sa proseso ng Czech Republic dahil napakahigpit nga ng proseso at ng mga polisiya rin ng Czech Republic. So ang sinasabi ni Secretary Vida, ayaw nilang samantalahin o pagsamantalahan ng ilang mga individual yung mangingibang bansa na lang at magtatago at hindi na mapapanagot. Kaya talagang yun yung layon ng kanilang pagbisita rito. Pero sa press conference din, Pia, ay inamin ni Secretary Vida na walang garantiya na narito pa sa Czech Republic itong si Zaldico. Dahil nung tinanong siya, and let me just quote specifically, nung tinanong, what guarantees do we have that Czech authorities could keep him in their jurisdiction, that he has no authority or right to get out of Czech Republic? Ang sabi ng ni Secretary Vida, there is no such guarantee and we need to respect their laws. So is there a possibility that he may have been out of the Czech Republic already? Ang sabi, possible. So lahat daw ng ito ay magkakaroon ng kalinawan oras na makapagpulong na itong si Secretary Vida at yung kanyang counterparts, yung Ministry of Justice. Humiling na raw sila, nag-request na raw sila ng kanilang audience with the Ministry of Justice. So, most likely raw mangyayari ito by early next week. So, by early next week, hopefully, lahat daw ng mga katanungang ito ay mabibigyan ng sagot. At gagawin daw nila ang lahat ng kanilang makakaya na mapabalik si Zaldico sa lalong madaling panahon. Whether it's by deportation through UNCAC o United Nations Convention Against Corruption or iba pang paraan through extradition, gagawin daw nila lahat yan. Kung ano yung pinakamabilis na paraan para maibalik sa bansa si Zaldico, yun daw ang gagawin nila. At sa ngayon, nung tanungin natin, may red notice na ba na inisyong Interpol para ma-facilitate din yung pagpapabilis ng pagpapabalik kay Zaldico sa bansa? Sa ngayon, wala pa raw red notice pero in-apply na raw nila ito noong Nobyembre pa sa Interpol at sa ngayon ay patuloy nilang hinihintay yung red notice na ito dahil sa pamamagitan daw ng red notice mas mapapabilis yung posibleng pagpapabalik kay Zaldico sa bansa. Matatandaan na Pia na itong si Zaldico ay may mga kinakaharap na malversation and graft corruption cases sa Sandigan Bayan. At isa lamang siko sa 16 na individual nga na nahaharap sa kasong graft and malversation kaugnay ng umano'y 289 million peso substandard flood control project sa Nauhan, Oriental Mindoro at dati nang itinanggi ng kampo niko ang pagkakaugnay sa anomalya sa mga flood control projects na ito. Narito po ang pahayag ni Secretary Vida. Basically, the general scheme of the discussion would be paano maaayos yung gantong sitwasyon, di ba? Hindi lamang pag-aayos ng gantong sitwasyon, paglalatag ng isang proseso, hindi lamang yung para kay
kay former Congressman Saldico. Yung similarly situated na sitwasyon na nananaguan yung akusado at paano pa magkakaroon ng sharing and cooperation between police authorities. Samantala, Pia, bukas ay nakatakdang dumating na rin dito sa Prague, Czech Republic, yung kinatawan naman ng Philippine Center on Transnational Crime para tumulong sa high-level coordinating team na ito na makipag-usap sa Czech authorities para nga sa pagpapabalik kay Zaldico sa ating bansa para doon niya harapin yung kanyang mga kasong kinakaharap sa Sandigan Bayan. Pia? Maraming salamat, Marie Zumali.